Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ang sabi po rito ay Ripple CLO says SEC can't change XRP non-security status even if it appeals. Ayan, naglabas po ng isang pahayag ang CLO ng Ripple kung saan ay isa po itong matinding pahayag tungkol dito sa kaso. Ayan, sa pagitan po ng US SEC at Ripple. Kung saan ang sabi po niya ay wala pa rin pong magagawa itong si US SEC na baguhin yung non-security status ni XRP. Mananatili pa rin ito na maituturing na isang non-security itong si XRP kahit pa mag-appeal ang US SEC. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, nakikita po natin dito ay ang ayan, siya po ang chairman. Yan, siya po pala ang Ripple Chief Legal Officer. Yan, at siya po si Ginoong Stuart Alderoty. Yan, Ripple Chief Legal Officer. Yan ang sabi po rito ay Ripple CLO Stuart Alderoty asserts that XRP's non-security status alongside Judge Annalisa Torres' decision on XRP secondary market sales will not change even if the SEC appeals. Ayan. Siya po ang naglabas ng isang matinding pahayag rito na walang parang sinasabi po niya na walang magagawa ang US SEC laban kay XRP kahit na mag-appeal ito. Yan, wala siyang magagawa at hindi po niya magagawang baliktarin yung naging desisyon ni Judge Annalisa Torres na si XRP ay isang non-security asset. At maliban po rito ay yung kanyang secondary market sales. Kaya ayan, ganyan po ganyan po katindi yung nilabas na bagong pahayag rito ng Ripple CEO na si Ginoong Stuart Alderoty. Ayan, ito po yung may actual na tweet po rito ang Digital Asset Investor. Ayan, what if the SEC appeals the Ripple case? At ayan na nga, sinagot po yan ni Ginoong Stuart Alderoty na walang magagawa ang US SEC. Ayan, Alderoty advises SEC not to appeal. Ayan, pinayuhan daw ni Ginoong Alderoty na ang US SEC ay wag na po silang mag-appeal. Kaya ayan po, ginawa ng executive ng Ripple ang komento bilang tugon sa tanong ni Verity tungkol sa maaring mangyari kung mag-apila ang US SEC. Mula nang maglabas po ng final na hatol itong si Judge Torres, ang mga crypto enthusiasts ay nagdidebate kung mag-aapali nga ba ang SEC. At yan nga, marami rin akong nababasa rito na komento na nagtatanong kung mag-aapila nga ba itong si US SEC. At nasabi kong wala pa tayong malinaw na source ng information kung sila nga ay mag-a-appeal or hindi na. Pero mukhang kung palaban po talaga si US SEC ay mag-a-appeal po sila, syempre. Ayan, sa kanyang komento ay sinabi po ni Ginoong Alderoty na hindi siya magugulat kung mag-a-appeal ang US SEC dahil karaniwang kumikilos ang regulatory agency ng hindi po makatwiran. Ayan, or parang sinasabi po niya na ang US SEC ay hindi po gumagawa ng patas or pantay na mga aksyon. Ayan. Gayunpaman ay pinayuhan niya ang SEC na muling isaalang-alang ang anumang plano ng pag-apila dahil walang anuman sa kasong ito ang nagpapalakas sa pangunahing misyon nito na protektahan ang mga investors. Yan, dagdag pa niya ay ang kaso na walang mga paratang ng pandaraya, biktima, o pinsala ay hindi nagpapalakas sa pangunahing misyon ng SEC. Kaya ayan, meron pong aktual na sinabi rito si Ginoong Alderoty. Sabi niya rito ay the court in our case criticized the SEC for engaging in litigation
gamesmanship and tactics rather than faithful applying the law. Ayan po yung kanyang mga sinabi rito. At yan, yung kanyang ibig sabihin po rito ay pinunaraw ng korte. Yan, sa kanilang kaso kay SEC, yung pakikilahok sa mga taktika ng paglilitis at mga laro sa halip na tapat na ipatupad ang batas. Ayan, medyo malalim yung kanyang pagkakasabi rito. Courts will continue to reject SEC theories. Yan, patuloy daw na i-reject ng korte ang mga teorya ng US SEC. Yan, bukod dito ay iginiit niya na hindi dapat mag-apila ang SEC, na binabanggit na ang mga taktika ng paglilitis nito ay hindi naging produktibo sa ngayon. Sinabi ng Ripple CLO na matibay na tinanggihan ni Judge Torres ang hakbang ng SEC na palawakin ang batas sa mga securities sa pamamagitan po ng kaso. Yan, sabi rito, dagdag pa ni Ginong Alderote dito ay they're going to continue to be rejected by courts of appeal and ultimately rejected by the Supreme Court. Yan. Patuloy daw silang tatanggihan ng mga kortes sa kanilang pag-aapila at sa huli ay tatanggihan din sila ng Korte Suprema or Supreme Court. Samantala ay tila walang issue ang US SEC sa desisyon ni Judge Torres tungkol sa non-security status ni XRP. Ito ay nakita sa kanilang pagtatangka na maghain ng interlocutory appeal na hinahamon ang desisyon ng summary judgment sa kaso. Noong panahong iyon ay hinangad ng US SEC na baliktarin ang desisyon sa programmatic sales at iba pang distribution ng XRP na iniiwan ang non-security status ng XRP sa labas ng motion. Gayunpaman ay tinanggihan ng korte ang kahilingan ng US SEC para sa interlocutory appeal. Kung magpasya ang SEC na mag-apila muli, nananatiling makikita kung susubukan ng komisyon na baliktarin ang deklarasyon ng korte ng XRP mismo ay hindi isang security. Ayan. Ayan po ulit ang si Ginoong Stuart Alderote, ang Chief Legal Officer ng Ripple. Sinasabi niyang walang magagawa ang pag-aapila ng US SEC sa kanilang kaso. Kaya ibig pong sabihin ay siya po ay naniniwala na 100% na panalo na itong si Ripple at yan na po ang magiging final decision at wala na pong magagawa ang US SEC. Kaya ayan, at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.